Kasi syempre mag-isa ka na, 'di ba? Kanina doon sa ano natin, 'di ba, nabanggit ko rin kanina mga kamamaw na yung mga kapwa natin Pilipino is or tayo, even ako, parang nalulungkot ka, 'di ba? Malungkot na pag winter time na kasi hindi ka talaga kasi masyadong naglalabas, nasa bahay ka lang. Yun doon nagsisimula yung mga kamamaw, yung mga kababayan natin na Pilipino na nakakaramdam ng depression. Kaya sa magandang umaga sa inyo mga kamamaw, at tayo ngayon ay mamimili. Bibili tayo ng pangsopas at ngayon ay lumalamig na ang panahon mga kamamaw. Sobrang lamig na ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraan na kahit papano yung init ba ng araw ay lumalapan. Ngayon mas lamang ang lamig, lalo na paggabi mga kamamaw. Usually paggabi ano na siya, nag-ano na yung mga sasakyan, nagmo-moist na siya. So ito na, parating na ang parating na ang ating winter time na mga kamamaw. Ay, sobra ngayon. Sana yung bagsak ng snow hindi masyadong madami para hindi naman muna mag-snow yung kalsada, kasi talaga ang concern talaga natin dito mga kamamaw. Minsan kasi nangyayari is mas gusto ko pa yung malamig na lang kaysa yung masyadong ma-snow. Hindi rin kasi biro mga kamamaw mag-drive pag masyadong makapal yung snow. Napaka hirap mag-drive, talagang madulas, kaya ingat-ingat. Pero hindi naman ako nag-ano kasi bago naman yung gulong natin. So nakakatamad kasi mag-drive mga kamamaw pag winter. Tsaka syempre pag sobrang lamig, nakakatamad lumabas. Ay mga tao mga kamamaw, lagi lang nasa loob ng bahay, lagi lang nasa kwarto. Kadalasan naman ay ganun ginagawa. Pero wala kang masyado makikitang mga taong masyado naglalabas ng bahay pag winter time talaga. Kaya parang mga nakakulong yung mga tao sa bahay pag ganyan. Tsaka syempre nababawasan din yung mga activities sa labas. Ay yung iba, yung mga Canadian, mga yung malalakas sa lamig, yung mga yan talagang sila kaya nila mag-stay ng matagal sa labas. Kuminsan kaya tamad na rin tsaka syempre shovel ka rin. Pero that's part of life dito sa Canada, lalo na dito sa Saskatoon. Kasi dito talaga sinasabi nila yung Saskatoon or Saskatchewan is sa pinakamalamig na province dito sa Canada. Not like dun sa ibang lugar like Toronto, BC, madalang lang silang may snow talaga. Malamig sila pero hindi nag-i-snow. Dito talaga may snow. Kaya ilang yung yung advantage pa at disadvantage nung nasa big city ka na, yung mga magagandang city na nabanggit natin, kaysa dun sa mga small city na sabi nga nila is mas mabilis nga yung papel. Yun yung mga advantage at disadvantage. Kaya sila. Kaya yung iba malalaman mo bakit gusto nila sa mga ganong city, yung mga magagandang city na nabanggit natin, yung Ontario tsaka yung sa Toronto, mga ganyang lugar is kasi nga wala masyadong snow doon pag winter time. Dito talaga yung malakas ang snow. Pagkasulina muna tayo mga kamamaw. Malaking bagay na rin mga kamamaw yung yung mga bagay na dapat ayusin dito sa sakyan, napaayos na natin. Mayroon din kasi kumilos pag winter. Kaya yung mga dapat pasikasuhin dito sa sakyan, napaayos na natin. Kasi nung last year mga kamama, maganda yung kahit paano yung bagsak ng winter last year. Kasi malamig lang siya, inabot na siya ng Pasko, pa rin, wala pa rin snow. Kaya sulit yung last year na yun, lalo na yung sa mga bata, lalo pa nagtitrick or treat. Kasi kadalasan yun nakakapanghinayang mga kamamaw na pagkakataon o chance ba ng mga bata na makapag-trick or treat sa labas. Tapos syempre mga naka-costume yun mga kamamaw, hindi mo ma-appreciate o hindi mo ma-enjoy yung trick or treat ng mga bata kung ang mga bata ay naka-jacket lang. Sayang naman
yung mga bata dito mga kamamaw. Sa Pinas usual tamang candy lang or yung mga simpleng ano lang ba. Dito kasi puno-puno sila ng tsokolate katulad ko. Ako, madalang lang tayo makatikim ng chocolate na imported dati nung bata tayo. Grabe yung mga bata dito. Yan dahil polis nagwawang sa kaliwa. Yung mga hinahabol sila. Yan, di trick or treat dito. May mga tropa pa tayo, garbage bag yung dala. Yung may mga malalakas, mga batang malakas mag trick or treat, yung talagang sa loob ng 2 oras yung dami na ikot yung talagang hindi sila may hinto, hindi sila nag-ano, talagang bahay-bahay kinakatok nila. Kagandahan naman dito mga kamamaw, naka-ready sila, naka-ready mga tao na pag kumatok ka, automatic ano sila, mag-aabot sila ng mga tsokolate sa mga bata. Nakakatawa din minsan pag lumabas ka kahit wala kang kasamang bata, panoorin mo lang sila. Yung bang maalala mo yung mga kabataan mo na sa'yo ng mga bata ngayon, ng mga bagay na hindi mo na experience, nakikita mo, masaya ka para sa kanila mga kamamaw. Yun yung nararamdaman ko dati pag nakakita ng mga nagtitrick or treat dito. Tahimik ng kalsada ngayon Yan. Tsaka syempre ano pa bang mga andito, yung ayun sa mga mall, mayroon din sa mga mall. Katulad niyan, bahala ko si Jacob sa mall ko dadalhin. Kasi nga may pasok kasi ako nun sa hapon So mga bago magtanghali, punta kami ni Mrs. mga 11 o'clock siguro. Punta kami sa downtown. Doon ko papa-experience kay Jacob yung first niya, trick or treat Halloween niya sa mall. Kasi may pasok Hindi natin kung pang umaga tayo pwede yun, sa hapon ikot talaga. Tsaka hindi na natin try natin sa day off natin kung magkakaroon tayong oras, ikutan natin yung mga lugar dito sa Saskatoon na yung mga bahay is talagang dinidecoration nila ng Halloween. Even pati yung mismong owner, every night yun pag may mga pumapasyal, wala namang entrance yun, wala namang bayad. Kumbaga parang nila yun ay tawag dun sa ganun, may yung parang kumbaga nila yun every year, parang panata nila yun every year. Hindi naman panata, pero parang tradisyon. Ayan, parang ngayon nga ganun nga. Parang tayo, nakasanayan nila. Christmas. Naka-costume din sila mga kamamaw. Na pati buong bahay naka-set up. Isipin mo pag sinet up mo, ilang araw mo si-set up, di ba? Pinaghahandaan talaga. Pinaghahandaan talaga nila Maano sila dito sa pagdating sa mga yung may mga dinadagdag din na stoplight dito ngayon Kasi marami ding mga kamamapasaway dito na matindi. Tumatawid ng naka-green light, naka-red light. Mas naka-green kaya posisyon ko, naka-green ako, naka-red sila. Tumatawid sila talaga. Kaya ingat-ingat din sa pagdadrive dahil ibang dito, ibang rules dito mga kamama pa, nakadali ka ng pedestrian dito. Kahit kasalanan nila, tagilid ka pa rin. Kaya ingat-ingat ka pa rin, lalo na pag yung wala kang camera. Kaya minsan nga talaga piniplay ko yung camera ng cellphone ko habang nagdadrive kasi wala tayong wala pa tayong camera dito sa harap Kaya sakali mang may mga ganung nangyari na para idiin ka na kasalanan nila, may panlabang ka. Kaya ingat-ingat din sa inyo sa mga pagdadrive nyo. Kaya napapansin nyo mga kamama pa, nagbablog ako nakadrive, hindi ako masyado nakatingin sa camera, nakatingin ako sa nakatingin talaga ako sa kalsada kasi mahirap na. Ang buhay natin one time use lang mga kamama. Wala tayong second chance, kaya ingatan din natin ang sarili natin. Lalo dito, marami dito mga kamama. Yung mga nakikita nyo nagbabike, ay mga mga First Nation yan. Yung malalakas sa lamig mga kamama. Yung makikita, yung nag-iisang lahi na makikita mong naglalakad pag winter time. Kahit negative 40 yan mga kamamaw, na andyan yan sa labas mga yan. Malalakas ang stamina yan sa
malamig. Ako, sandali lang ako. Ngayon nga lang medyo malamig na eh. Na ano na ako eh. What more sila mga kamamaw na hindi lang sila tatambay ng sandali sa labas. Hindi. Naglalakad talaga sila. Ugali nila eh. Siguro talagang nasa lahi nila since nung ano nila talaga yung mga sinaunang tao. Para sila mga Eskimo eh. Sanay sila sa labas. Nakaka-survive sila nang nasa labas lang sila. Mag-apon sila sa labas. Naglalakad-lakad sila. Ayun mga yan, may mga dalang ekstrang damit din yung mga yan. Umaga pa lang, gumagala na yan. Parang hindi sila sanay ng ano, nakastay sa bahay. Talagang gusto nila naglalabas. Tsaka kadalasan mga yan, mga libangan, susugal. Ayun, casino sa bar, ayun, mga inom yan ng mga libangan ng mga yan. Sa mga di nakakaalam, sila yung lahi na ano, na dito. Sila yung lahi na talaga may allowance yung mga yan sa gobyerno. Kaya karamihan ng mga yan, hindi ko naman nila lahat. Marami din naman masipag na lahi nila. Yung karamihan ng iba dyan, hindi na nagtatrabaho. Hindi na sila kumbaga naghahanap buhay para mabuhay. Nakasanayan nila, naghihintay na lang sila ng sustento nila sa gobyerno. Kaya napakaswerte ng mga kamamaw. May mga pasaway mga kamamaw, honest talaga, hindi mo maiwasan. Yun yung actually, I'm not saying anything, nagkukwentuhan lang naman tayo. Kumbaga ba, yun yung talagang kumbaga ba masasabi mong kasasabi kasi nila, kanila nga doon kasi yung Canada. Yun ang pananaw nila or yung paniniwala nila na yun nga talaga daw, sila naman talaga nauna. Pero ganun pinanindigan nila na sila yung nauna, kaya sila yung mga matitigas ang ulo. Superstore na tayo. Ayun, tsaka di na pala ako bibili sa Shoppers ng gatas. Laki ng pala, mga kamama, add-on ko lang. Nung nakarang bumili akong gatas dito sa Superstore, parang $53 yung gatas ng Jacob. Eh nakaraan malilate ako. Dumaan ako sa Shoppers, bumili ako bago ako pumasok para ako pag-uwi kumigatas yung baby natin. Nagulat ako doon sa presyo, $68 mga kamama. $15 yung taas niya sa presyo ng gatas dito, kaya sabi ko di na ako babalik dun. So ayun mga kamama, pasok muna tayo sa Superstore. Ate, ito pala sa ate, mga taga Bulacan. Ate, malamig na ba ngayon? Ay, malamig na. Ano masasabi mo pag winter time na padating? Hindi malungkot. Malungkot, tsaka nakakatamad lumabas, di ba? Malungkot na. Yan. Hello. Saan ka pala ate sa Bulacan? Baliwag. Baliwag. Si Mrs. taga ano yun eh. Saan kayo? Baliwag din ata sila Mrs. yung sa side ng mama niya sa Baliwag. Hagunoy ako eh. Hagunoy ka? Bulacan pa rin yun. Pangalan mo ate uli? Mel. Si ate Mel, ayan. Shoutout po sa mga taga Baliwag, Bulacan. Bulacan, pero laki akong Pasig. Pasig. Manila. I see. Natira ako dati sa sa dito, Life Homes. Di malapit lang din. Naupa ako doon. Kaso pangat ang biyahe dati laging traffic eh. Sige ate Mel, salamat po. Sige po. Mga napamili. Ito, bumili kami nung kay kay Jacob pan 3/4 treat niya. Yan. Di lang ako masyado nakapag-vlog dito mga kamamaw sa loob at ang lakas ng sounds nung Superstore. Baka maka-copyright lang tayo, sayang naman yung natin. Yan, kasi kumakain na si tatry natin na yan. Patry natin sa baby natin. Yung pan-gerber. Tapos bumili na kami ng Cerelac na kakain ng baby. Pang 6 months kasi sa Monday 6 months na si baby Jacob. Yan. Siyempre binili natin yung mga alaga natin. Yan. So yan, ulam. Yan. May paborito ng mga aso natin itong mga American Bully. Yung pinaka chicken breast niya sa loob niya, walang balat. Yun yung hinahalo ko sa dog food. Para ang diskarte ko kasi mga kamama, bago ako pumasok, nakakain na lahat ng mga alaga natin para at least paano, wala nang isipin sila misis, papalabasin na lang nila mamaya. So para yung mga nabili natin. Tsaka ito, nakahiligan ko. Itong usual sa bagel, pang bagel tong cream cheese natin, pero tatry natin sa tinapay natin. Ibabao natin. Kasi minsan tinatamad na ako kumain sa gabi. Magbao ng kanin, kaya tipid-tipid na. Hindi naman tipid-tipid. Tama, tipid-tipid din at the same time.
nakakaano ka, nakapag-diet ka ng konti. Saan ba tayo pipila? Yan na. Binilisan lang namin kasi biglang nagpa-overtime yung mga supervisor. Sayang yung 2 hours overtime kahit paano dagdag. Ang dagdag grocery din natin. Sarado ba? So express ko pa nalipat kami dito. Pangat naman nung card na nakuha mo. Yan, hindi na ako masyado nakapag-vlog dito mga mama sa loob at tayo, copyright tayo. Yan yung bata natin, Mimiss ka ng lola mo kasi pinapanood siya ng lola niya lagi sa Bulacan. So kailangan may pinapakita tayong video. Hello. Hello Pogi. Hello lola. Ayun na. Sige mga kamama, ito yung mga bayaran na natin. Ay mga kamama, dikit ko lang pala yung mga may promo kasi yung yung Superstore na pag napuno mo yung sticker, actually ayun 6 na lang ang kulang. Meron pa tayong sticker dyan, dikit na natin. Makakabili ka ng konti kahit pa paano mga panluto mo. Ang makukuha mo is save up to 75%. Kaya malaking bagay. Kumuha na rin ako ng bago uli kung sakaling may sobra. Nasa sticker, dikit na natin. Ayun, sayang yung mga magaganda kasing klase yung yung mga dito. Ay mga kaldero, kaserola. Malaking bagay So nakakuha tayo ng 6, may sakto puno na. Pwedeng susunod na pag diba? 75% yan mga kamama, hindi lang basta malaking discount ang makuha mo. So every time na mag-grocery ka sa kanila, pag naka 20 ka ata, 20 bucks, parang may isang sticker, parang gano'n nata ang nila dito Sa mahal ang bilihin ngayon mga kamama, pupuno mo agad to. So ayan, puno na siya. So next time, pagbalik namin ni Mrs., bili siya ng kaserola niya. So ngayon, uwi na. Kasi kasuin ko muna yung mga alaga natin and then papasok na tayo. Tapos pagpasok natin, doon natin ituloy yung kwentuhan natin dito mga kamamaw. 1 hour later. Tara mga kamamaw, pasok na muna tayo. Okay, mga kamamaw, dito na tayo sa trabaho. Medyo maaga pa, meron pa tayong 15 minutes. So syempre, kwento-kwento muna tayo. Yan. I-share ko na lang din sa inyo yung mga nararamdaman din siguro ng mga Pilipino dito, lalo na yung mga bagong dating na parang solo lang sila dito, wala silang kasama wala pa silang kasama. Kumbaga bagong dating pa lang talaga sila, na alam din nila kasama yung pamilya nila. Yung mga nararamdaman nila mga kamamaw, lalo na pag may di ibig sabihin pag yung winter na ganun hindi. May mga rin yan mga kamamaw, may mga kumbaga may mga nararamdaman din yung mga Pilipino when it comes pag winter ng padating. Ano ba yung mga nararamdaman nila? Siyempre mga kamama, number 1, depression yan. Depression, anxiety, yun yung mga nararamdaman nila. Kasi siyempre mag-isa ka na, diba? Kanina din sa natin, diba, nabanggit ko rin kanina mga kamamaw na yung mga kapwa natin Pilipino is, or tayo, even ako, parang nalulungkot ka, diba? Malungkot na pag pa-winter time na kasi hindi ka talaga kasi masyadong nag-aalabas, nasa bahay ka lang. Yun doon nagsisimula yung mga kamamaw, yung mga kababayan natin na Pilipino na nakakaramdam ng depression. Siyempre nalulungkot ka, di mo kasama pamilya mo, tapos winter time, darating Pasko pa. Ano ba yung mga celebration na ginaganap pag pa-winter na dito, di ba? Usually Pasko, bagong taon, tapos mag-isa ka lang, napakalungkot mga kamamaw sobra. Kaya naiintindihan ko yung ibang mga kababayan natin na parang minsan nandun tayo sa point na pag nakikita mo sila na parang minsan mag-isa lang sila, tapos yung iba kakadating lang nila, yung bang tipong makakakwentuhan mo sila minsan na nalulungkot sila, which is parang pumapasok sa isip mo is parang naramdaman ko rin yung dati, ganyan ang pakaramdam nung mag-isa ka lang, di mo kasama pamilya mo. Kasi napakasaya naman kasi naman talaga mga kamamaw, isipin mo pag Pasko, isa yun sa pinakamasayang araw, lalo pa ang mga Pilipino ang nag-celebrate ng ganong okasyon, di ba? So yung Pasko talaga, yun ang pinakamasayang taon ng mga Pilipino usually. Even sa amin, sa Bulacan, napakasaya sa amin pag Pasko. Mas masaya pa talaga, ibig sabihin natin mga piyesta-piestahan na ganyan. Pasko yung pinakamasaya sa lahat mga kamamo. Kaya yung depression na nararamdaman nila, napakahirap mga kamamo. Kaya minsan may mga tao din tayo nakakausap dito na parang minsan nakakasalubong natin pag Pasko, kamusta na po kayo? Yung Merry Christmas po, ganun. Para bang kahit pa paano maparamdam mo ba sa kanila na hindi sila nag-iisa. Malaking bagay mga kamama, batiin mo sila, lalo pag
lumabas ka na tapos Pasko, tapos nakasalubong mo sila, batiin mo sila, or even hindi Pasko, lalo pag winter time, kinakamusta ko rin yung mga tao na nakasalubong wala, o kamusta po, lalo pag Pilipino, talagang palabati ako pag mga Pilipino. Pero syempre may mga tao din dito na pag kinakausap mo is parang may pagka-isnabero, hindi naman mawawala yun. Pero syempre ako, namimili din ako minsan pag nakita ko namang maayos naman sila, kakusapin ko, kuwento ko, kakamustahin ko. Kadalasan kasi ng ng mga Pilipino dito pa nakakamusta mo, sabi sa'yo, kabayan, kamusta? Ang unang tatanong sa inyo mga mamaw, taga saan ka? Yun palagi ang tinatanong ng mga Pilipino dito pag nakakasalubong mo, lalo pag hindi mo makakilala. Kakamustahin ka, tapos tatanong kung taga saan ka. Kasi parang pag sinabi, uy, paras pala tayo, magkababayan pala tayo, magkabaryo pala tayo, malaking bagay din kasi na tsaka masarap sa pakaramdam, lalo pag mga kababaryo mo. Marami din ako dito mga taga Bulacan na nakikilala, katulad nung kanina si ate, yung mga nasa Superstore Muro, mga Pinay, mga Pilipino yan, and lagi sila nakasuporta sila. Ate Mel, shoutout kay Ate Mel ng Superstore. Ayan, shoutout po sa inyo, tsaka sa pamilya niya sa Baliwag. Ayan. So ayan, tuwing makikita nila ako, Jerwin, pinapanood ko yung vlog mo, nag-aalaga ka pala ng aso, yung ganun-ganun, kinakamusta ako. Kaya nakakatawa lang mga kamamo na, alam mo yung mga simpleng bagay na ganun, naalala ka nila, tapos sinasabi nila na pinapanood nila yung vlog mo. Although, parang minsan parang minsan iniisip mo na, napapansin kaya yung vlog ko sa YouTube, yung mga ganun. Kaya minsan pag na-appreciate ko yung mga tao nakakapanood sa akin, tsaka yung mga nag-subscribe sa akin. Kaya yung mga iyan, hintayin nyo lang mga kamamaw. Pag medyo sinuwerte-swerte tayo, kahit pa paano magbibigay tayo ng blessings, di naman mawawala yung mga kamamaw. Number one, ano ko yan mga kamamaw, pag maayos-ayos na yung vlog natin, bakit naman natin hindi tayo pwedeng mag-share ng blessing natin, lalo sa mga tao na nangangailangan, di ba? Ayan, kaya yun ang mga target natin na sana, hopefully, maging maayos ng YouTube channel natin para kahit paano makapag-share tayo ng blessings sa mga kababayan natin. So yung mga mama, papasok na ako. Tatanong-tanong din tayo mamaya din sa mga kasama natin sa trabaho. Ano yung nararamdaman nila pag winter time na mga kamamaw. Sige, kwentuhan tayo mamaya. Ayan mga kamamaw, pagod kami. Sobrang busy ngayon mga kamamaw. Hindi na tayo nakapagtanong sa mga kasama natin. Ito pala, Mariana, di ba, nung dumating ka dito, mag-isa ka, di ba? Solo mo? Yung trabaho, warehouse. Ano yung kamamaw? Di ba solo mo dito nung dumating ka, ikaw na una? Yes, so, syempre, 7 years ago. Naka-experience ka ng ng depression nung mag-isa ka? Depression? Hindi naman. Or parang anxiety? O yung ganon? Lalo pag winter time, di ba? Oo, parang totoo yung sinasabi ng nakakabingin, sobrang tahimik. Lalo ngayon, nasa basement ako ng time nun. Way back 2013. Nagsimula ka sa Lethbridge, Alberta yan. Lethbridge. Tapos, yun. Totoo. Nakakalungkot. Lalo sanay ako sa ingay. Kasi laki ako sa Pasay, laki sa Kalye. Tapos bigla kang, ano to? Lalo pag magpapasko, di ba? Tapos winter. Pero kung iisipin mo kasi, goal mo yun. May dream ka, mawawala lahat yan. Lalo sa future ng family. Kaya yung mga ano dyan, may plano, isipin natin yung anak natin, mawawala yung lungkot nyo yan. Yun. Kaya nalaman nyo na kay Mariani yung Hindi madali, mahirap talaga. Kasi pag winter, di ba, hindi ka naman naglalabas, walang masyadong activity. Bago ka dito, hindi ka naman marunong mag-drive. Puro walk. Tapos lahat, environment, culture, lahat yun, adjustment, weather, lahat. May experience ka pala para usama na natin. May experience ka dito nung winter time na nag-abang ka ng bus? No. Di mo na-experience? Pero meron akong worst na experience. Siguro mga 4 days pa lang ako sa Canada, sa Lethbridge pa yun. 4 days. Yung store namin, mga 10 minutes walk. Pero time na yung blizzard. Di ba yung blizzard? Talagang grabe yung blizzard. Tapos ang ginawa namin, may kasama ako ng 2 babae. Takbo kami, takbo ako. Pagdating ng store, yung air ko, nag-short breathing ako. Tapos yung mga, syempre, mga puti, alam nila yung gagawin. Never daw gagawin yan pag yung
yung ganun yung weather kasi talaga tatakbo? mag-short breathing ka. Tapos natakbo. Yes, tapos minsan nawawala ng malay daw. Tapos yun, wag daw mataranta. Pero taranta ako nung kasi pati yung babae, yung kasama ko, iyak ng iyak. Wag na wag yung gagawin yung bibilisan, tatakbo. Especially, parang may sinasabi sila. Kasi yung paghinga mo, kasi mababaw. Talagang blizzard yung bagyo talaga. Ay, tuloy natin, tuloy. Sige. Yung about sa bus, sige. About sa bus naman, lakad. Puro lakad, puro bus. Hintay ka, grocery mo, dalawang bag, galing punta kang grocery. Hintay ka ng bus ng ilang minuto. Kaya on time ko yun kasi yung weather, lalo pag winter, mahirap. Pero kasama naman, hindi ka nahihirapan dahil nagko-complain ka. Kundi kasama naman yan sa journey natin. Lalo na hindi naman natin bansa to, hindi tayo sanay sa gantong weather. Lahat yan, masasanay. Lahat ng bagay sa simula mahirap. Pero everyday na tumatakbo, sasanay tayo dyan. Kaya ngayon, yun, ito na tayo, naka-adjust na. Thank you. Yan mga mama, naghihintay na ako ng out. 52 yung out ko. Meron pa tayo, 5 minutes. Yan. Papahinga na mga mama, napagod ako. And maraming salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates on my videos. See you mga kamama.